Isang pangyayaring mahirap paniwalaan ang naganap. Si Elodie, ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking dinastiya sa Europa, ay sinentensiyahan ng 6 na buwang taning sa kanyang buhay. Inakala niyang mabibili ng pera ang lahat, ngunit kahit ang daan-daang bilyong euro ay hindi kayang lutasin ang kanyang karamdaman. Sa sandali ng kawalan ng pag-asa, isang di inaasahang sinag ng liwanag ang dumating. Sa gitna ng mahihirap na araw, ang tanging nagpapasaya sa kanya ay isang teleseryeng Pilipino na nagbigay sa kanya ng huling hiling. Gusto kong makapunta sa Pilipinas. Kahit isang beses lang. Ang kanyang lolo, na buong buhay na walang kinikilalang emosyon, ay agad na nagpalipad ng isang medical jet para sa kanya. Ngunit, sa himpapawid ng Maynila, nawalan ng malay ang dalaga. Ang nagligtas sa kanya ay hindi ang pinakamodernong kagamitang medikal, ang natuklasan ng pinakamalaking dinastiya sa Europa sa pambansang sentrong medikal ng Pilipinas ay higit pa sa medisina. Ibibigay ko ang lahat ng aking yaman. Iligtas niyo lang ang aking apo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang taong hindi kailanman yumukod sa kahit sino ay nagmakaawa sa harap ng isang doktor na Pilipino. Ngunit ang sagot ng doktor ay ganap na nagpabago sa kanyang pananaw sa mundo. Isang himala ang dumating sa dalagang may taning na 6 na buwan, at ang tanong na iniwan ng Elodie Foundation sa larangan ng medisina sa buong mundo. Ngayon, ang lahat ay mabubunyag. Ang pangalan ko ay Elodie. Isinilang ako sa malaking mansyon ng aming pamilya sa 169 Rue de Bac at lumaki bilang tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang dinastiya sa Europa. Anumang naisin ko ay nakukuha ko. Pinakamahusay na edukasyon, serbisyong medikal na VIP, at mga damit na gawa ng mga sikat na taga-disenyo na nagbabago bawat season, lahat ng iyon ay pangkaraniwan lamang sa aking buhay. Ang aking lolo, ang isa sa mga pinuno ng pinakamatatag na conglomerate sa Europa, lagi niyang sinasabi sa akin, "Elodie, ikaw ang kinabukasan ng ating angkan." Ang mga salitang iyon ay kapwa nagbibigay ng karangalan at mabigat na pasanin. Nag-aral ako ng Business Administration sa Sorbonne University sa Paris bilang paghahanda sa pagmana ng imperyo ng aking lolo. Ngunit isang araw, bago ang aking 26 na kaarawan, nagbago ang lahat. Nagsimula ito sa simpleng pagkapagod. Inakala kong hindi ito seryoso. Ngunit lumipas ang ilang araw at hindi nawala ang pagod. Sinundan ito ng mataas na lagnat na umabot sa 40 degrees Celsius. Nagkaroon ng mga pantal sa buong katawan ko na hindi malaman ang sanhi. At unti-unting humina ang aking immune system. Agad na ipinayo ng personal na doktor ng aming pamilya ang isang masusing pagsusuri. Ang resulta ay nakakagulat. Ito ay isang pambihirang autoimmune disease. Sa kasalukuyan, wala pang tiyak na lunas. Ang mga salita ng doktor ay parang hangin lamang sa aking pandinig. Tila hindi ito totoo. Agad na kinuha ng aking lolo ang telepono at tinawagan ang pinakamahusay na mga immunologist sa buong Europa. Nagsimula ang aming paglalakbay sa mga ospital mula Paris hanggang London, Zurich at Berlin. Ngunit pareho ang resulta saan man kami magpunta. 6 na buwan. Pinakamatagal na ang 1 taon. Sa araw na natanggap ko ang aking sentensiya, umuulan sa labas. Habang pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa salamin ng bintana, doon ko unang naramdaman ang bigat ng salitang kamatayan. Hinawakan ng lolo ko ang aking kamay na may ekspresyong hindi ko pa nakikita sa kanya kailanman. "Huwag kang susuko. Gagawa ako ng paraan." May pambihirang pagsusumamo sa kanyang boses, ngunit buo na ang pasya ko. Gumastos kami ng daan-daang milyong euro para subukan ang mga pinakabagong lunas sa Amerika at Sina, ngunit lalo lamang lumala ang aking kalagayan. Ang aking katawan ay puno ng mga marka ng paggamot, at ang paggising sa umaga ay isang pasakit. Ang gusto ko na lang ay gugulin ang natitirang panahon sa kapayapaan. Inilipat ako sa isang VIP na pasilidad sa labas ng syudad. Ang tanawin ng hardin mula sa malaking bintana ang naging buong mundo ko. Tumatakbo ang oras, ngunit ang buhay ko ay tila huminto.
Salitan akong binibisita ng aking pamilya, ngunit nakikita ko sa kanilang mga mukha ang unti-unting pagkawala ng pag-asa. Si Sophie, ang aking tagapag-alaga, ay araw-araw na dumarating upang tingnan ang aking kalagayan at kausapin ako. Laging masayahin si Sophie. Isang araw, nagdala siya ng tablet sa aking silid. Elodie, subukan mong panoorin ito. Isa itong teleseryeng Pilipino na sikat ngayon sa Pransya. Noong una, hindi ako interesado. Ngunit para malibang, sinimulan kong panoorin ang isang episode at sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ko na ito matigilan. Ang mga makukulay na kalye ng Maynila, mga taong nag-eehersisyo sa tabi ng Manila Bay, at ang mga doktor na nag-aaruga sa mga pasyente sa isang abalang ospital. Higit sa lahat, ang kwento ng pangunahing tauhan na lumalaban sa isang malubhang sakit ang lubos na nakaantig sa akin. Sophie, may iba pa bang mga teleseryeng Pilipino? At doon, tuluyan na akong nahumaling. Ito ang tanging paraan para makalimutan ko ang sakit. Ang mundo sa loob ng screen ay puno ng buhay. At ang mga doktor doon ay hindi kailanman sumusuko. Isang linya mula sa isang medical drama ang tumatak sa aking puso. Ang pag-asa ang laging huling nawawala. Gabi-gabi, habang nanonood ng mga teleseryeng Pilipino, ako'y nangarap. Sa aking panaginip, naglalakad ako sa mga kalsada ng Maynila, nagbibisikleta sa tabi ng Ilog Pasig, at tinatanaw ang buong lungsod mula sa isang mataas na gusali sa Makati. Ang mga bagay na imposible sa realidad ay nagiging posible sa aking mga panaginip. Araw-araw, dumadalaw ang aking lolo upang tingnan ang aking kalagayan. Laging may pag-aalala at kawalan ng magawa sa kanyang mga mata. Siya ang pinakamahusay na negosyante sa Europa, pinuno ng isang conglomerate na may libu-libong empleyado. Ngunit sa harap ng sakit ng kanyang apo, isa lamang siyang matandang lolo. Lumipas ang isang buwan, lalo pang humina ang aking katawan, ngunit sa di malamang dahilan, lumakas ang aking kalooban. Gabi-gabi, pagkatapos manood ng drama, nagsasaliksik ako tungkol sa Pilipinas, mga ospital sa Maynila, sistemang medikal, at mga pinakabagong lunas. Ang simpleng kuryosidad ay naging isang matinding pagnanasa. Isang araw, bigla akong nilagnat ng higit sa 40 degrees. Bumagsak ang aking oxygen saturation at nahirapan akong huminga. Agad na tumakbo ang aking lolo sa silid matapos makatanggap ng emergency call. Bakas sa kanyang mukha ang takot. Habang ginagawa ng mga medical staff ang first aid, itinuro ko ang tablet. Sa screen, makikita ang mga ilaw ng Maynila sa gabi. Sa gitna ng hirap na paghinga, nasabi ko, "Lolo, gusto kong pumunta sa Pilipinas." Bilang huling hiling. Namula ang mga mata ng aking lolo. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nagpakita ng ganitong emosyon. Siya na buong buhay na nagtago ng kanyang nararamdaman. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay biglang lumabas ng silid. Nang maging stable na ang aking kalagayan, mga isang oras ang lumipas, bumalik ang aking lolo. Naghanda na ako ng isang medical jet. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init sa kanyang boses. Siya, na laging kalmado at mapagpasya, ay iba sa gabing iyon. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at nangako, "Dadalhin kita sa lahat ng lugar na gusto mong makita. Sa bawat kalye ng Maynila, sa lahat ng lugar na napanood mo sa drama." Kinabukasan, sa tulong ng mga medical staff, dinala ako sa Charles de Gaulle Airport. Personal na pinangasiwaan ng aking lolo ang lahat ng paghahanda. Ang kanyang pribadong jet ay ginawang isang maliit na silid sa ospital. Kasama ang dalawa sa pinakamahusay na doktor at 3 nurse mula sa Pransya. "Lolo, hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng ito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagawin ko ang lahat para sa iyo." Habang lumilipad ang eroplano, pinanood ko ang pagliit ng syudad ng Paris mula sa bintana. Kakaiba, ngunit hindi ako natakot. Sa halip, may maliit na apoy na nagliliyab sa aking dibdib. Ang pakiramdam na gusto kong pumunta. Ito ang unang beses na naramdaman ko ito mula nang masuri ako. Ang eroplano ay nilagyan ng mga pinakabagong kagamitang medikal. Bawat oras,
Sinusuri ng mga doktor ang aking kalagayan, habang ang aking lolo ay nagbabasa ng mga materyales tungkol sa Pilipinas sa tabi ko. Paminsan-minsan, tahimik siyang tumatawag sa telepono, nagbibigay ng mga utos para sa lahat ng kailangan pagdating namin sa Maynila. Pagdating natin sa Maynila, didiretso tayo sa pambansang sentrong medikal ng Pilipinas. Isa raw itong world-class na pasilidad. Ngumiti ako ng mahina. Gusto ko lang makita ang mga lugar sa drama. Siyempre. Pero kailangan muna nating suriin ang kalusugan mo. Paano mo makikita ang mga lugar na iyon kung hindi ka maayos? Sa loob ng eroplano, nanood ako ng ilang pelikulang Pilipino. Naging stable ang aking kondisyon at dahil sa gamot na ibinigay ng nurse, nabawasan ang sakit. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa para sa hinaharap. Kahit na alam kong kaunting panahon na lang ang natitira. Ang ilang araw sa Maynila ay magiging espesyal. Makalipas ang 6 na oras na paglipad, nakatulog ako sandali. Sa aking panaginip, naglalakad ako sa mga kalye ng Maynila. Ngunit bigla akong nakaramdam ng pagkasakal. Nagising ako at natuklasang nahihirapan na rin akong huminga sa realidad kahit may oxygen mask. Lalong humirap ang paghinga ko. Elodie, ayos ka lang ba? Malayo kong narinig ang boses ng aking lolo. Agad na lumapit ang mga doktor para magbigay ng lunas, ngunit mabilis na lumala ang aking kalagayan. Mataas na lagnat, hirap sa paghinga, at unti-unting pagdidilim ng aking paningin. Ang pag-asa na naramdaman ko bago umalis ng Paris ay parang bulang naglaho. Pabilisin ang paglapag! Bilisan nyo! Ang nag-aalalang utos ng aking lolo, ang huling narinig ko. At pagkatapos, nilamon na ako ng kadiliman. Kasama ang unang pag-asa na naramdaman ko sa mahabang panahon, nawalan ako ng malay sa himpapawid ng Maynila. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na pangyayari matapos ang emergency landing. Ayon sa kwento, ginamit ng aking lolo ang lahat ng kanyang impluwensya upang madala ako sa pambansang sentrong medikal ng Pilipinas sa pinakamabilis na paraan. Habang nasa biyahe, direkta niyang tinawagan ang ospital at ipinahanda ang pinakamahusay na medical team. Nang magkamalay ako, ang una kong nakita ay isang di pamilyar na kisame. Puting pader, bahagyang amoy ng disinfektante, at tanawin ng isang hindi kilalang lungsod sa labas ng bintana. Nasa Maynila na pala ako. Naisip ko, ang lugar kung saan matutupad ang huli kong hiling. Hindi ko inakalang dito ako magigising. Dine IC, sinubukan kong bumangon, ngunit pinigilan ako ng mga IV drip sa aking braso at mga monitoring device na nakakabit sa aking katawan. Sa labas ng bintana, isang di pamilyar na tanawin ng lungsod ang bumungad sa akin. Sa pagitan ng matataas na gusali, may natatanaw akong mga bundok sa malayo, at isang ilog na marahil ay ang Ilog Pasig. Nasa Maynila na ako. Kahit na wala akong malay pagdating, ang katotohanang narito na ako sa lugar na dati sa drama ko lang nakikita ay tila isang panaginip. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng mukhang nurse. Nang makita niya ako, nagulat siya at may sinabi, ngunit hindi ko naintindihan. Mabilis siyang lumabas at bumalik kasama ang isa pang babae. Magandang umaga, Miss Elodie. Ako po si Ana Santos, isang interpreter mula sa International Medical Center ng Pambansang Sentrong Medikal. 3 araw na po kayong walang malay. Mahusay ang kanyang Pranses. Nagulat ako na 3 araw na pala akong tulog. Parang kahapon lang nang huli kong marinig ang boses ng aking lolo. Sabi niya, lumabas sandali ang lolo ko para kumain. Habang naghihintay, pumasok ang doktor na namamahala sa akin. Isang Pilipinong lalaki na nasa kalagitnaan ng kanyang 30s at nakasuot ng puting coat. Si Ana ang nagsalin para sa amin. Magandang umaga, Miss Elodie. Ako si Dr. Alejandro Reyes, isang professor sa immunology. Kumusta ang pakiramdam mo? Habang tinitingnan ang aking chart, ipinaliwanag ni Dr. Reyes ang aking kalagayan. Nakakagulat kung gaano niya kadetalyado alam ang tungkol sa aking pambihirang sakit. Ipinadala pala ng lolo ko ang lahat ng aking medical records mula sa Paris. At nagsagawa na rin ng karagdagang pagsusuri ang team ng ospital. Sinabi niyang pinag-aaralan na nila
ang isang bagong plano ng paggamot. Habang nakikinig sa kanyang mahinahong paliwanag, may naalala akong isang eksena, isang imahe mula sa aking pagiging halos walang malay. Ang aking lolo. Yumuyukod sa harap ng batang doktor na ito, ang lolo ko, na hindi kailanman nagpakumbaba sa kahit kanino. Tinanong ko si Ana kung ano ang sinabi ng aking lolo. Bahagyang sumeryoso ang mukha ni Dr. Reyes pagkatapos ay lumambot. Labis po ang pag-aalala ng lolo nyo. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat para sa kanyang apo bago pa ako makapagtanong pa. Bumukas ang pinto at pumasok ang aking lolo. Ang kanyang mukha, na hindi kailanman nagpakita ng emosyon, ay puno ng ginhawa. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at ito'y nanginginig. Nang makaalis sina Dr. Reyes at Ana, bumuntong hininga ng malalim ang aking lolo. Sinabi niyang ang sandaling nawalan ako ng malay sa eroplano ang pinakakakatakot na sandali sa kanyang buhay. Ang chairman ng pinakamalaking grupo sa Europa, na kilala bilang The Iron Businessman, ay mukha na ngayong isang ordinaryong matanda na nag-aalala para sa kanyang apo. Tinanong ko siya kung ano ang sinabi niya kay Dr. Reyes. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay sumagot sa mahinang boses. Sinabi ko sa kanya na ibibigay ko ang buong yaman ko para mailigtas ka. Lahat ng mayroon ako, kapalit ng buhay mo. Sa mga salitang iyon, tumulo ang aking mga luha. Ang lolo kong laging malamig ay nagsabi ng ganito, mga salitang hindi ko pa narinig mula sa kanya. Sinabi raw ni Dr. Reyes, hindi nabibili ng pera ang buhay. Ngunit gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Nang marinig iyon, sinabi ng lolo ko na nabuhayan siya ng pag-asa. Ikinuwento rin niya ang tungkol kay Dr. Reyes. Nagtapos bilang summa cum laude sa University of the Philippines College of Medicine. Nag-aral ng immunology sa Harvard. Gumawa siya ng mga makabagong tagumpay sa paggamot ng mga pambihirang sakit, partikular na mayroon siyang mga kaso na katulad ng sa akin na nagkaroon ng magandang resulta. Nang dumating ang tanghalian, dinalhan ako ng lugaw at ilang mga ulam. Mga pagkaing hindi ko pa nakikita, ngunit sa di malamang dahilan, nagustuhan ko. Madali itong tunawin. Pagkatapos kumain, bumalik si Dr. Reyes upang ipaliwanag ang plano ng paggamot. Iminungkahi niya ang isang Filipino-style na integrative medical approach, hindi lamang gamot, kundi mahalaga rin daw ang emosyonal at psikolohikal na estado ng pasyente. Sinabi rin niyang susubukan nila ang paggamot na pinagsasama ang mga benepisyo ng tradisyonal na halamang gamot. Habang nakikinig sa salin ni Ana, sa unang pagkakataon, naramdaman kong umuusbong ang pag-asa. Ang mga doktor sa Europa ay laging seryoso at puro statistics at probabilities ang pinag-uusapan. Ngunit iba si Dr. Reyes. May sinseridad sa kanyang mga mata. Sinabi niyang walang taning na 6 na buwan. Ang mahalaga ay mag-focus sa paggamot araw-araw at binigyang diin niya na mahalaga ang aking kalooban. Nakatutok ang aking lolo sa bawat salita niya. Tama ang desisyon kong dalhin ka sa ospital na ito. Hindi nagkamali ang kutob ko, sabi niya. Kinabukasan, nagsimula ang paggamot. Isinabay ang mga bagong immune-modulating drugs at herbal treatments. Araw-araw, may bumibisitang psychological counselor para suriin ang aking mental na kalagayan. Ang pinakanakagulat ay ang masusing pag-aalaga ng mga nurse. Hindi lang sila nagbibigay ng gamot at kumukuha ng vital signs, kundi palagi nilang kinukumusta ang aking nararamdaman. May malasakit. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ng aking silid ay nagbabago araw-araw. Maulap, maaraw, maulan. Habang pinagmamasdan ang mga pagbabagong iyon, nagsimula akong magsulat ng isang maliit na tala-arawan. Nagsusulat ako tungkol sa Maynila na aking naiisip, kahit hindi ko pa ito direktang nakikita. Lumipas ang mahabang panahon mula nang magsimula ang aking paggamot sa Pilipinas. Ang sikat ng araw na tumatama sa aking bintana tuwing umaga ay tila unti-unting lumiliwanag. Mula sa pagtitig lamang sa kisame, ngayon ay nakasakay na ako sa wheelchair at nakakapunta sa hardin ng ospital. Tuwing umaga sa kanyang rounds, masusing sinusuri ni Dr. Reyes ang aking kondisyon.
Malinaw pa rin sa aking alaala ang kanyang ngiti habang tinitingnan ang resulta ng aking blood test. Unti-unti nang gumaganda ang iyong immune counts, sabi niya. Mga salitang hindi ko narinig sa Paris. Maaga pa. Pero tumutugon ang iyong katawan sa paggamot. Ang mga salitang iyon na isinalin ni Ana ay parang mahika sa akin. Nagsimulang umusbong ang pag-asa na marahil ang sentensiyang 6 na buwan ay hindi isang ganap na katotohanan. Bawat araw ay parang isang regalo. Nang tumingin ako sa salamin, may kaunting kulay na ang aking mukha. Ang mukha kong maputla at walang buhay, 1 buwan na ang nakalipas ay unti-unti nang nagbabago. Napansin din ito ng aking mga magulang tuwing umaga. Habang sinusuklay ni inay ang aking buhok, tahimik niyang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pagsapit ng 2 buwan, mas naging kapansin-pansin ang mga pagbabago. Bumalik ang aking gana sa pagkain at nasanay na rin ako sa pagkaing Pilipino. Noong una, nanibago ako sa mga pagkaing tulad ng atsara. Ngunit tulad ng paliwanag ng nutritionist ng ospital, nakakatulong daw ito sa pagpapalakas ng immune system. Kaya unti-unti ko itong kinain. Hindi nagtagal, naging paborito ko na ito. Linggo-linggo, bahagyang binabago ng team ni Dr. Reyes ang plano ng paggamot. Inaayos nila ang dosis ng gamot ayon sa kondisyon ng aking katawan at binabago rin ang tindi ng herbal therapy. Ang pinakahinangaan ko ay ang kanilang paraan ng komunikasyon. Binigyang diin nila na ang paggamot ay hindi isang one-way process, kundi isang proseso na pinagtutulungan ng pasyente at ng medical team. Si Ana ay hindi na lang isang interpreter, kundi naging kaibigan ko na. Araw-araw, tinuturuan niya ako tungkol sa kultura at buhay sa Pilipinas at nag-uusap din kami tungkol sa mga teleseryeng pinapanood ko. Ipinapaliwanag niya kung gaano karealistiko ang mga eksena sa medical drama. Dahil dito, lumalim ang aking pag-unawa sa sistemang medikal ng Pilipinas. Sa 3 buwan, sa unang pagkakataon, pinayagan akong lumabas ng ospital. Sumakay ako sa sasakyang inihanda ng aking lolo at bahagyang nilibot ang Maynila, ang Manila Bay, Rizal Park, at ang mga pader ng Intramuros na dati sa drama ko lang nakikita. Mas maganda pala sila sa personal. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa silid, nakatulog ako ng mahimbing, isang payapang gabi na walang masamang panaginip sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Naghanda rin ang ospital ng mga espesyal na programa para sa akin. Sa pamamagitan ng regular na sesyon sa isang psychological counselor, nabawi ko ang aking kapanatagan. At nagsimula akong matuto ng light yoga at meditation, isang proseso kung saan sabay na gumagaling ang aking isip at katawan. Naramdaman ko mismo kung gaano kaepektibo ang integrative medicine approach ng Pilipinas. Halos araw-araw ay nasa ospital ang aking lolo. Nagtayo siya ng pansamantalang opisina sa lobby ng ospital at pinangangasiwaan ang mga gawain ng kanilang kumpanya sa Europa sa pamamagitan ng video conference. Nagbabago na rin ang kanyang kilos. Sa halip na ekspresyon ng isang malupit na negosyante, unti-unti niyang ipinapakita ang kanyang pagiging tao. Lalo na kapag kausap niya si Dr. Reyes, iba ang tingin niya. Sa 4 na buwan, isang di inaasahang bagay ang nangyari. Biglang tumaas ng husto ang aking immune counts. Sinabi ni Dr. Reyes na napakabihira ng ganitong reaksyon. Ipinaliwanag niyang ito ay resulta ng synergistic effect ng bagong kombinasyon ng gamot, emosyonal na paggamot, at ng aking sariling kalooban. Ang ibang mga doktor sa ospital ay nagsama-sama upang tingnan ang aking chart. Nakakamangha na ang aking kaso ay naging interesado sa larangan ng medisina. Isang gabi, inimbitahan ng aking lolo ang pamunuan ng ospital at si Dr. Reyes sa kanyang hotel suite. Naroon din ako. Nagbukas ng champagne ang lolo ko at nagpahayag ng kanyang pasasalamat dahil sa ospital na ito at kay Dr. Reyes. Unti-unting nanunumbalik ang buhay ng aking apo. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Pagkasabi nito, kumuha siya ng isang sobre. Sa loob nito ay isang tseke na 10 beses ang halaga ng bayarin sa ospital. Nag-alinlangan ang mga taga-ospital
Ngunit mahinahong umiling si Doktor Reyes. Maraming salamat po. Ngunit hindi po kami maaaring tumanggap ng anumang halaga maliban sa itinakdang bayarin. Ito po ang aming prinsipyo. Gulat na gulat ang aking lolo. Sa kanyang mundo, lahat ay bagay na maaaring pag-usapan at pagkasunduan. Ngunit matatag si Dr. Reyes. Sinabi niyang ang buhay ng pasyente ay hindi matutumbasan ng pera at ginawa lang nila ang kanilang tungkulin bilang mga doktor. Sa sasakyan pabalik sa hotel, matagal na natahimik ang aking lolo at bigla niya akong tinanong, paano kaya kung may ganitong sistemang medikal sa Paris? Napaisip din ako sa tanong na iyon. Ang pinakamahusay na ospital sa Paris ay may mga modernong pasilidad at sikat na mga doktor. Ngunit doon, isa lang ako sa mga pasyente na may pambihirang sakit. Dito sa Pilipinas, ako si Elodie. Tinrato nila ako bilang isang tao, isang buhay. Sa ikalimang buwan, nagsimulang maghanda si Dr. Reyes at ang kanyang team ng isang papel tungkol sa aking paggaling. Siyempre, hindi isinapubliko ang aking pangalan. Ngunit masaya ako na ang aking kaso ay maaaring maging pag-asa para sa ibang mga pasyente na may pambihirang sakit. Ipinakita sa akin ni Dr. Reyes ang unang draft ng papel at ipinaliwanag ito ng detalyado sa unang pagkakataon. Naintindihan ko ng lubusan kung ano ang aking sakit. Nakakalakad na ako ng malaya sa loob ng ospital. Nakipag-usap ako sa ibang mga international patients at narinig ang kanilang mga kwento. Isang batang pasyente mula sa Middle East, isang matanda mula sa Russia, isang batang mag-asawa mula sa Southeast Asia. Lahat sila ay pumunta rito dahil sa tiwala sa medisinang Pilipino. Ikinuwento ko rin sa kanila ang aking karanasan. Naging lakas kami para sa isa't isa. Lalong naging interesado ang aking lolo sa Pilipinas. Nag-ipon siya ng mga materyales tungkol sa sistemang medikal dito at mas malalim na nakipag-usap kay Dr. Reyes. Minsan, nakikita ko silang nag-uusap hanggang gabi. Tila seryoso siyang nag-iisip tungkol sa pagkakaiba ng sistemang medikal ng Europa at Pilipinas. Sa ika-6 na buwan, nagdala si Dr. Reyes ng magandang balita. Halos normal na raw ang aking immune counts. Hindi pa ito ganap na paggaling, ngunit sa regular na pangangalaga, maaari na akong mamuhay ng normal. Ako, na sinentensiyahan ng 6 na buwan, ay maaari nang magplano para sa hinaharap. Ang paggaling ni Elodie ay isang napaka-espesyal na kaso. Maging sa larangan ng medisina, marami rin kaming natutunan. Sa mga salita ni Dr. Reyes, yumukod ang aking lolo. Ngayon, hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa malalim na paggalang. Sa aking puso, nagpasalamat ako sa ospital. Hindi lang nila ibinalik ang aking kalusugan, kundi tinulungan din akong mahanap muli ang kahulugan ng buhay. Nang gabing iyon, binisita ako ng aking lolo sa silid at ipinaalam ang isang mahalagang desisyon. Magtatatag daw siya ng isang foundation para sa mga pasyenteng may pambihirang sakit. Isang malaking proyekto na tatakbo sa pagitan ng Pilipinas at Europa. Kasama sa plano ang suporta sa bayarin ng mga pasyente, pondo para sa pananaliksik, at mga exchange program para sa mga medical team. Ang ganitong sistema ang tunay na kinabukasan. Medisina na nakasentro sa tao, hindi sa pera. Ang tingin ng aking lolo ay hindi ko pa nakikita kailanman. Ito ang kanyang pagiging tao na nakatago sa likod ng kanyang imahe bilang isang malupit na negosyante. Sa pamamagitan ng sakit ng kanyang apo, tila nakatuklas siya ng isang bagong halaga. Nagpa siya ang ospital na aktibong makipagtulungan sa plano ng foundation ng aking lolo. Si Dr. Reyes at ang kanyang medical team ay lalahok bilang advisory committee. Tinanggap ng ospital ang proyektong ito, sinasabing malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng medisina sa pamamagitan ng internasyonal na kooperasyon. Mabilis na umusad ang paghahanda para sa foundation. Nagulat ang aking mga magulang sa pagbabago ng aking lolo, lalo na ang aking ama, na hindi makapaniwala na maaaring magbago ng ganito ang kanyang ama. Ang lolo ko na buong buhay na hinabol ang negosyo at tagumpay ay nakikinig na ngayon sa paghihirap ng iba at nag-aalok ng tulong. Isang malaking pagbabago ito para sa buong pamilya.
Sa ikapitong buwan, handa na akong umalis sa ospital. Siyempre, hindi pa ito ganap na paggaling. Kailangan pa rin ng regular na check-up at gamot, ngunit maaari na akong mamuhay bilang isang normal na tao, hindi na isang pasyente. Binilinan ako ni Dr. Reyes na bumalik sa ospital, isang beses sa isang buwan para sa check-up. Bago ako lumabas, habang nakatingin sa mga ilaw ng Maynila mula sa rooftop ng ospital, napaisip ako, na naghihintay ng kamatayan, ay nagpaplano na ngayon para sa buhay. Ang mahihirap na araw sa Paris, ang kritikal na sandali sa eroplano, at ang panahon ng paggaling sa Pilipinas, lahat ay naging bahagi ng aking buhay. At nakakamangha na, ang lahat ng ito ay nagsimula sa panonood ng isang teleserye. Upang ipagdiwang ang aking paggaling, naghanda ang ospital ng isang maliit na salo-salo. Kasama si Dr. Reyes at ang medical team, ibang mga international patients, at ang aking pamilya. Doon, opisyal na inihayag ng aking lolo ang plano ng foundation, isang proyektong pinangalanang Elodie Foundation. Nang marinig ko ang aking pangalan, tumulo ang aking mga luha. Ang foundation na ito ay paggunita sa pagsisimula ng ikalawang buhay ni Elodie, at para ring magbigay ng pagkakataon sa ibang mga pasyente na magkaroon ng ikalawang buhay. Maikling ngunit makapangyarihan, ang talumpati ng aking lolo, nangako siyang ibibigay ang malaking bahagi ng kanyang yaman sa foundation, at personal siyang nagpasalamat kay Dr. Reyes. Sabi ni Dr. Reyes, ito ay bunga ng pagtutulungan ng buong team, ngunit iginiit ng aking lolo na ang kanyang makataong diskarte ang nagligtas sa akin. Sa araw ng aking paglabas, nagtipon sa lobby ng ospital ang lahat ng medical staff na nag-alaga sa akin. Naghanda ang mga nurse ng isang maliit na cake at bulaklak, at ang ibang mga pasyente ay nagpaalam. Noong una akong dumating dito, wala akong malay at nakahiga sa stretcher, ngunit ngayon, nakatayo ako sa sarili kong mga paa at nagpapasalamat sa lahat. Ito mismo ay parang isang himala sa wikang Filipino na itinuro sa akin ni Ana. Sinabi ko, maraming salamat po. Naghatid silang lahat sa akin. Sa huli, binilinan ako ni Dr. Reyes, alagaan mo ang iyong kalusugan, huwag kalimutan ang regular na check-up, at higit sa lahat, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Nangako ako. Ngayon, may dahilan na ako para mabuhay. Paglabas ko ng ospital, naramdaman ko ang sariwang hangin sa aking mukha. Hindi pa ito ganap na kalayaan, ngunit bilang isang taong nabawi ang kanyang buhay, magsisimula ako ng isang bagong paglalakbay, at ang unang hakbang ay dito sa Pilipinas, na may malaking kahulugan para sa akin. Kasama ang aking pamilya, nagdiwang kami sa isang mamahaling restaurant sa Maynila. Lahat tayo ay muling isinilang, sabi ng aking lolo. Lubos akong sumang-ayon, ang aking sakit ay hindi lamang isang personal na pagsubok. Isang paglalakbay ito na pinagdaanan naming lahat, at sa proseso, lahat kami ay nagbago. Lalo na ang pagbabago ng aking lolo. Tila natagpuan na niya ang tunay na halaga ng buhay na higit sa tagumpay at yaman. Pagkatapos kumain, habang pabalik sa hotel, dumaloy sa bintana ng sasakyan ang tanawin ng Maynila sa gabi. Ang lungsod na ito ay naging pangalawang tahanan ko na. Ang panahon ko sa Pilipinas ay hindi pa tapos. Sa halip, ngayon pa lang ito nagsisimula. Dahil sa mga gawain ng foundation at regular na check-up, madalas pa akong babalik dito, ang simula ng bagong kabanata ng aking buhay. Mayroon pa akong 2 linggo sa Pilipinas. Pagkatapos makumpirma ang resulta ng check-up at tapusin ang mga paunang gawain para sa foundation, babalik na kami sa Paris. Habang nakahiga sa kama, bigla kong naisip, maaari ko nang gawin ang mga gusto kong gawin. Ang isiping iyon ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Agad kong tinawagan si Ana. May espesyal akong hiling sa kanya na naging malapit kong kaibigan sa ospital. Gusto kong bisitahin ang mga lugar kung saan kinunan ang mga teleseryeng napanood ko bago ako pumunta dito. Masayang pumayag si Ana na maging guide ko. Kinabukasan, nagsimula ang aming teleserye tour. Mula sa mga lumang simbahan sa Intramuros, sa Rizal Park, hanggang sa paglubog ng araw sa Manila Bay.
Hindi maipaliwanag ang pakiramdam na matapakan ang mga lugar na dati sa screen ko lang nakikita. Lalo na ang ospital na ginamit sa paborito kong medical drama na may pagkakahawig sa pambansang sentrong medikal na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Sa bawat kuha ng litrato, nakangiti ako. Sinabi ng aking lolo, "Ngayon lang ulit kita nakitang ngumiti ng ganyan mula noong bata ka." Doon ko napagtanto. Tunay nga akong masaya. Ang kagalakan ng pagtakas mula sa anino ng kamatayan at pagsisimula ng isang bagong buhay ay kitang-kita sa aking mukha. Bawat araw sa Pilipinas ay parang isang eksena sa drama. Namili kami sa Makati, tumingin ng mga tradisyonal na sining sa Quiapo at naranasan ang masiglang kultura ng mga kabataan sa Bonifacio Global City. Lahat ng karanasan ay bago, ngunit payapa ang aking puso. Para akong bumibisita sa isang lugar na matagal ko nang kilala. Tila nakahanap din ng kasiyahan ang aking lolo sa mga pang-araw-araw na gawain na ito. Siya na buong buhay na nasa loob lamang ng mga conference room at opisina ay nakaupo na ngayon sa isang cafe sa Maynila, umiinom ng kape habang pinagmamasdan ang mga dumadaan. Unti-unting nawawala ang mga kunot ng tensyon sa kanyang mukha. Habang naglalakad kami sa iba't ibang lugar sa Maynila, natural na nakakakilala kami ng mga tao. Sa ikatlong araw, pumunta kami sa isang cafe na madalas puntahan ng bida sa isang drama. Doon, aksidente naming nakilala ang isang batang babae at ang kanyang ina. Nakasuot ng bonnet ang bata at naisip kong baka pareho kami ng pinagdadaanan. Sa tulong ng aking assistant bilang interpreter, marami kaming napag-usapan. Ang bata ay mayroon ding pambihirang sakit at dumadaan sa mahirap na panahon. Ikinuwento ko ang aking karanasan. Dahil po sa inyo, nabuhayan kami ng pag-asa. Uminit ang aking dibdib sa mga salitang iyon. Muli akong namangha na ang aking kwento ay maaaring magbigay ng lakas sa iba. Agad na ibinigay ng aking lolo ang kanyang business card at nangakong tatawagan sila kapag naitatag na ang foundation. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako na ang Elodie Foundation ay hindi lamang isang organisasyon ng donasyon, kundi isang entidad na tunay na magdadala ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Ang ikalawang linggo sa Pilipinas ay naging abala sa paghahanda para sa foundation. Nagpatawag ng pulong ang aking lolo, kasama ang pinakamahusay na mga legal experts sa Pilipinas, at ako naman ay bumuo ng mga ideya para sa vision at mission ng foundation, suporta sa medikal, tulong sa pananaliksik, at suportang psikolohikal para sa mga pasyente at pamilya. Ang layunin ay bawasan ang hirap na pinagdaanan namin para sa iba. Aktibong lumahok din si Dr. Reyes sa pagtatatag ng foundation. Nagbigay siya ng mga medikal na payo at nagsilbing tulay sa mga pasyenteng talagang nangangailangan ng tulong. Ang kanyang sinseridad ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa aking lolo. Galing man sila sa magkaibang mundo, ngayon ay magkasama silang naglalakbay patungo sa iisang layunin. Idinaos ang isang press conference para sa pagtatatag ng foundation. Maraming mamamahayag ang nagtipon sa conference room ng isang malaking hotel sa Maynila. Mas seryoso pa ang aking lolo kaysa noong ipinapaliwanag niya ang kanyang negosyo habang inilalahad ang vision ng foundation. Ito ay magiging tulay para matuto at umunlad ang mga sistemang medikal ng Pilipinas at Europa. Nagbigay din ako ng maikling pahayag. Tahimik na nakinig ang lahat. Dumating ako sa Pilipinas na naghihintay ng kamatayan. At dito, natagpuan ko ang buhay ngayon. Gusto kong ibahagi ang regalong iyon sa iba. Nang matapos ako, napuno ng palakpakan ang conference room. Pagkatapos ng press conference, sinimulan namin ang aming unang proyekto. Isang espesyal na programa para sa mga batang may pambihirang sakit sa Pilipinas. Nagpasya akong personal, silang makilala. Umaasa akong makakatulong ang aking karanasan sa kanila. Kinakabahan ako noong unang araw na binisita ko ang pediatric ward ng pambansang sentrong medikal. Nag-alala ako kung paano nila ako tatanggapin. Ngunit salungat sa aking inaasahan, tinanggap nila ako na parang isang matagal ng kaibigan. Lalo na ang isang 10 taong gulang na batang babae na si Yumi
na mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Ate, pareho rin ba tayo ng sakit? Pero magaling ka na? Ang kanyang inosenteng tanong ay tumagos sa aking puso. Ipinaliwanag ko na hindi pa ako ganap na magaling, ngunit halos normal na ang aking pamumuhay. Nagningning ang mga mata ni Yumi. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Ikinuwento rin ng ibang mga bata ang kanilang mga karanasan at humanga ako sa kanilang katapangan. Ang oras na kasama ko ang mga batang ito ay naging malaking bahagi rin ng aking paggaling. Bago kami bumalik sa Paris, naglakad kami ng aking lolo sa tabi ng Manila Bay. Matagal na siyang hindi mukhang ganito, kapayapa. Mas mukha siyang isang lolo na naglalakad kasama ang kanyang apo kaysa sa chairman ng pinakamalaking grupo sa Europa. Isang malaking pagsubok ang pagkakasakit mo, ngunit dahil dito, lahat tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Lubos akong sumang-ayon. Ang aking sakit ay hindi lang para sa akin, isang paglalakbay ito na pinagdaanan naming lahat, at sa proseso, mas naintindihan namin ang isa't isa at ang buhay. Lolo, sana'y makatulong talaga ang foundation na ito sa maraming tao. Niyakap niya ako at sinabing, mangyayari iyon. Ang iyong kalusugan ay magiging pag-asa ng iba. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Ang ideya na ang aking paghihirap at paggaling ay maaaring magbigay ng pag-asa sa iba ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Hindi na lang ako isang survivor. Gusto kong maging isang taong nabubuhay para sa iba. Pagbalik ko sa Paris, nagsimula ako ng isang bagong buhay. Bumalik ako sa unibersidad upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral at tumulong sa mga gawain ng foundation. Bawat buwan, kapag bumibisita ako sa Pilipinas para sa paggamot, naglalaan ako ng oras upang makilala ang mas maraming bata at pamilya. Nakikinig ako sa kanilang mga kwento, ibinabahagi ang aking karanasan, at minsan, nagsasama-sama lang kami. Ang pagbisita sa Pilipinas ay hindi na isang obligasyon, kundi isang kasiyahan. Bawat dating ko sa Maynila, para akong umuuwi sa bahay. Ang daan mula sa airport patungo sa ospital ay pamilyar na, at nakikipag-usap na ako sa mga taxi driver sa simpleng Filipino. Makalipas ang 6 na buwan, nagkaroon ang Elodie Foundation ng isang maliit ngunit maayos na opisina sa Maynila. Matatagpuan sa 15th floor ng isang gusali sa Bonifacio Global City, sinimulan ng patakbuhin ang iba't ibang programa ng foundation. Nagtayo ng pondo ang aking lolo para sa operasyon, at si Dr. Reyes at ang medical team ay lumahok bilang advisory committee. Unti-unting naging mahalagang mapagkukunan ang foundation para sa mga pasyenteng may pambihirang sakit sa Pilipinas. Dati, kapag nagnenegosyo ang aking lolo, lagi siyang marangya at kapansin-pansin. Sabi niya, iyon daw ang paraan para mapansin at maipakita ang kapangyarihan. Ngunit ngayon, iba na. Mula ng tanggihan ni Dr. Reyes ang donasyon, tila isinilang sa kanya ang salitang kababaang loob. Kaya't ang aming foundation ay naging isang tahimik na taga-suporta. Ang unang malaking tagumpay namin ay ang pagtatatag ng isang remote consultation system para sa mga pasyente sa probinsya. Ikinonekta nito ang mga espesyalista sa Maynila at mga ospital sa probinsya upang kahit ang mga pasyenteng nasa malalayong lugar ay makatanggap ng pinakamahusay na serbisyong medikal. Malaki ang naitulong ng sistemang ito, lalo na sa mga batang pasyente. Makalipas ang 1 taon, idinaos ang isang maliit na fundraising event. Ako mismo ang naghanda ng aking talumpati. Ito ang unang pagkakataon na ibabahagi ko ang aking kwento sa harap ng maraming tao. Nanginginig akong umakyat sa entablado. Ngunit, ang mainit na tingin ng mga manonood ay nagbigay sa akin ng lakas. Dumating ako sa Pilipinas na naghihintay ng kamatayan. At dito, natagpuan ko ang buhay. Ngayon, gusto kong ibahagi ang regalong iyon sa iba. Pagbaba ko, maraming bumati at nagbigay ng suporta, kabilang sa kanila ang mga nurse na nakilala ko sa ospital. At si Yumi at ang kanyang pamilya, mas malusog na tingnan si Yumi. Sa kanyang ngiti, nakita ko ang aking sarili. Sa 2 taon, idinaos ng foundation ang unang international symposium. Nagtipon ang mga medical team mula sa Pilipinas at Europa upang ibahagi ang mga pinakabagong pananaliksik
tungkol sa mga pambihirang sakit. Espesyal na lumipad ang aking lolo mula sa Paris para sa event na ito. Iba na ang kanyang itsura. Mas malusog at tila bumata. Ang trabahong ito kasama ka ang nagbibigay sa akin ng bagong enerhiya, sabi niya. Ngumiti ako. Mas marami na siyang inilalaan na oras sa foundation kaysa sa negosyo. Ang aking ama na ang namamahala sa malaking bahagi ng grupo. At ang aking lolo ay nakatuon sa pagpapalawak ng Elodie Foundation. Malaki ang naitulong ng kanyang kaalaman sa negosyo at mga koneksyon sa paglago ng foundation. Makalipas ang 3 taon, umupa ako ng isang maliit na apartment sa Maynila, nagpa siya akong mamuhay ng pabalik-balik sa Pilipinas at Pransya. Ang Pilipinas ay naging pangalawang tahanan ko na. Ang ingay ng lungsod, amoy ng pagkain, at ekspresyon ng mga tao lahat ay pamilyar at komportable. Natuto na rin ako ng Filipino at nakakapag-usap na ng simple, lalo na kapag kausap ko ang mga bata sa ospital. Masaya akong direktang nakikipag-ugnayan nang walang interpreter. Sa kanilang mga mata, lagi kong nakikita ang pag-asa. At ang pag-asa na iyon ay patuloy na nagbibigay sa akin ng kahulugan sa buhay. Sa ika-4 na taon, nagbukas din ng sangay ang foundation sa Europa. Nagtayo kami ng isang maliit na opisina sa Paris. At sinimulan din doon ang mga programa para sa mga pasyenteng may pambihirang sakit. Ang foundation na nagtataglay ng aking pangalan ay naging isang internasyonal na organisasyon. Nagbigay ito sa akin ng malaking responsibilidad at karangalan. Sa tuwing nakikipagkita ako kay Dr. Reyes para sa check-up, nagpapasalamat ako. Lagi niyang sinasabi na ang aking paggaling ay bunga ng teamwork. Ngunit alam ko, kung hindi dahil sa kanyang makataong diskarte, imposible ang aking paggaling. Si Dr. Reyes ay isa ng kilalang immunologist sa buong mundo at nagsisilbing chairman ng Medical Advisory Committee ng aming foundation. Makalipas ang 5 taon, isa na akong ibang tao. Ang maputlang dalaga na naghihintay ng kamatayan ay isa ng babaeng puno ng kumpiyansa. Kailangan ko pa rin ng regular na paggamot, ngunit hindi na ito hadlang sa aking buhay. Sa halip, nagpapasalamat ako na ito ang nagiging dahilan para regular akong bumisita sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng foundation, nakilala ko ang daan-daang pasyente at kanilang pamilya. Bawat kwento ay espesyal, at mula sa kanilang katapangan, patuloy akong natututo, lalo na ang inosenteng ngiti ng mga batang pasyente na laging nagbibigay sa akin ng bagong enerhiya. Marami sa kanila ngayon ay malusog na at namumuhay ng normal. Ang aking lolo, kahit na higit 80 taong gulang na, ay puno pa rin ng sigasig sa mga gawain ng foundation. Para siyang nabubuhay ng pangalawang buhay. Kung ang kanyang unang buhay bilang isang negosyante ay panahon ng pagbuo ng material na tagumpay, ang buhay niya ngayon ay panahon ng pagbabahagi ng tagumpay na iyon sa isang makabuluhang paraan. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang tunay na kaligayahan. Isang gabi, habang nakaupo sa isang lugar na tanaw ang mga ilaw ng Maynila, napaisip ako. Kung hindi ako pumunta rito, ano kaya ang naging buhay ko? Marahil isang maikli at malungkot na kwento. Ngunit ang Pilipinas ay hindi lang naging lugar ng aking paggagamot. Ito ang lugar kung saan muling nagsimula ang aking buhay. Dito, natuklasan ko ang isang bagong buhay. At natagpuan ko rin ang kahulugan nito. Paglabas ko ng cafe, at habang naglalakad sa kalye, napadaan ako sa isang shooting, isang bagong medical drama ang kinukunan. Napangiti ako. Tulad ng kung paanong ang isang drama ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Marahil ang aking kwento ay maaaring maging ganoong pag-asa rin para sa iba. Nabalitaan ko na may ginagawang dokumentaryo batay sa aking karanasan. Noong una, nag-alinlangan ako. Ngunit kung makakapagbigay ito ng lakas ng loob sa ibang mga pasyente, masaya akong lalahok. Ngayon ang araw ng ika-5 anibersaryo ng foundation, sa event na gaganapin sa isang malaking hotel sa Maynila, magtitipon ang mga pasyente, medical team at mga taga-suporta. Handa na akong umakyat sa entablado at magsalita. Ang ako 5 taon na ang nakalipas na dumating sa Pilipinas na naghihintay ng kamatayan at ang ako ngayon ay magkaiba na. Ngunit bawat sandali ng paglalakbay na iyon ang humubog sa kung sino ako ngayon.
Ngayon, patuloy kong isusulat ang natitirang kwento sa ilalim ng aking sariling pangalan. At sa paglalakbay na iyon, ang Pilipinas ay laging magkakaroon ng isang espesyal na lugar. Ito ang lupaing nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Pakaiingatan ko ang regalong iyon at ibabahagi sa iba habang ako'y nabubuhay.